Amen. Praise the name of Jesus. Patuloy niya ang ko ang bawat isa na tayo. Yes, so that hallelujah. Patuloy niya i-welcome natin ang bawat isa na tayo. So, as we do this, Yes, Lord. Hallelujah. Sa iyo lang namin sa Diyos itinawaan. Lahat ang papuri pasasalamat pagdating sa Panginoon. At sabi ng Amen. Hallelujah. Sa dala ba kayo po sa Diyos na Lord? Naiyahan ko po si Joseph upang mawag sa ating halaman. Praise the Lord! Di po bigyan po natin ang malakas na palakpakan natin Diyos na buhay! Hallelujah! Tuloy na sa oras po nito, sama-sama po natin papurihan ang ating mahal na Panginoon! Dakila sa ating lahat! Hallelujah! Sino tayo may pumalambak sa Diyos? Hallelujah! Sumamba sa ating Diyos, huwag kayong
ika'y walang tigil. Todo ika'y ang papuri. Todo ika'y sama-sama. Todo ika'y walang tigil. Todo ika'y tayo na, papiling na, sama-samang ikaw ay nanginginig. O sa buhay mo, tayo na, sama-sama ni Jesus. Nanginginig sa buhay ko. Yes, Lord. Tayo na sa piling niya, sama-sama. Sa buhay ko. Yes, tayo na. Tayo na sa piling niya, sama-sama. Ikaw ni Jesus liwanag, nanginginig sa buhay ko. Sa church tayo na, sa piling niya, sama-sama. Ikaw ni Jesus liwanag, nanginginig sa buhay ko. Kung wala pong ibang maglilingling sa buhay namin, O Diyos, kundi ang aming mag-iisang Ama. Kundi ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hindi po kami magsasawang magpapalala sa iyo. Hindi po kami magsasawang sumamba sa iyo, O Diyos. Kaya patuloy po namin itataas ang iyong banal na pangalan sa lugar na ito. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka na iyong hanap na ito. Pupurihin ka, karapat-dapat ang dakilahan mo. Luwalhati kung hangin na na Jesus. Patuloy po tayo sa pagsama sa ating mahal na Panginoon. Yes. Krus ng Kalbaryo na siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay nagpasang magdaramdam pagbibuan. Ikaw ang naghatid
Jesus, kay punin mo. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay punin mo. Jesus, kay punin mo.
karangalan sa umaga po. Sumayo lahat ng karangalan, Panginoon. Sumayo lahat ng pagdakila, O Diyos. Sumayo lahat ng pagsamba ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Kaya marapat lamang po namin ibalik sa lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na magsabi na Amen and Amen and Amen. Amen. Sadyang kay buti natin mahal at Panginoon sa ating mga buhay at sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon po ay darako na po tayo sa pagbibigay at pagbabalik. Salamat natin sa ating mahal at Panginoon sa bumagitan ng blessing na ipinagkaloob sa ating mahal at Panginoon. Sabi nga sa Malakayas 3 verse 10, ibigay ninyo ng buong buo ang mga kapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking kwento. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Hallelujah. Sa verse 11, hindi ko napadadalhan ng salot ang iyong lupain, kaya mamumunga ng sagana ang iyong ubasan. Sa gayon, Lord, sabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ng lupain. Amen. Hallelujah. Ganun kabuti ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pangako na ibigay nga doon natin ang buong buo ang ating kapo sa ating mahal na Panginoon upang may magamit sa kanyang ubasan. Amen. Hallelujah. Itong ubasan na ito tinutukoy sa gawain natin mahal na Panginoon lalo sa mga missions natin na mga pinapadala nating ina na si Pastor Richie sa iba pang dako na Pilipinas. Kaya ang ating mahal na Panginoon na patuloy na nangungusap at patuloy na pinapaalala niya yung mga pangako niya sa atin upang makamtan natin yung kasaganahan, yung pangako na ibigay ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. At tayo po ay magbigay sa ating mahal na Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, hindi ka tumakas. Ibabalik, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po ay darako na tayo sa pinakamahalagang gawain sa buhay. Ito yung pagkain ng ating spiritual na patuloy na pagbutuban natin na kamtan ang nadaan na dito. Kaya tayo po ay masitayo. Ilan pa natin ang bagay ng spiritual. Kanya po ito. Sige, manatili po tayo sa presensya po natin, Diyos. Tuloy po natin siya sa Tunay nga ang Diyos na wala kang ibang ibigay sa pawang kabutihan ng nais mo. Ang lahat ay binigay mo kapatid. Maraming salamat. Patuloy namin hinahalal ang kapatid mo
patuloy namin inaalala. Kabutihan mo sa ministeryong ito. Sa aming mga iniligtas mo at naglilintang sa pagkakas. Kaya Panginoon, turuan mo kami maging mabuti, maging sakdalo, hanggang sa pagkakas. Sa landas ng pagbabago mo, katwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan ang nais mo, bigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan.
ingatan mo sa amin po. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat. Wala kang ibang pinakita sa amin. Wala kang ibang pinaramdam sa amin, kundi ang iyong dakilang pagmamahal. Ang iyong pag-ibig na wagas na hindi kayang tumbasan ng anong bagay. Kaya maraming salamat po na minsan pa'y tinakda mo ang araw na ito. Upang patuloy, Ama, na maranasan namin ang dakilang bagay na inihanda mo para sa aming mga binanal mo. Para sa aming mga itinalaga at itinanggi mo. Salamat po. Na ang salita mo hindi mananatiling salita, O Diyos. Kundi ito'y magiging buhay namin. Ito'y magiging lakad namin. At ang salita mo magiging dahilan upang madala kami sa kaganapan at kasaktalan. Ito ang magiging dahilan upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong perfectong kalooban. Kaya minsan pagkada, Holy Spirit, lagyan mo ng iyong dakilang presensya ang bawat kataga, ang bawat mensahe, ang bawat pangungusap at pangako na aming mapapakinggan sa oras at araw na ito. Dakilang Espiritu, let your glory will be done in this place. Gawin mo ang ibig mo, ipangyari mo ang nais mo. At tugunan mo ang aming mga umuhaw na puso kaluluwa. At maraming salamat po. It is done. It is finished. Na lahat ng mga bagay ay ginanap mo alinsunod sa iyong kalooban sa oras at araw na ito. Maraming salamat. Ang iyong lingkod ay mababa at mataas ka sa oras at araw na ito. Walang ibang tatanggap ng kapulit na ikaw, aming dakilang Diyos sa kapagligtas at sa atin. Purihin ka, dakilahin ka. Sa pangalan mo, Jesus, aming amang nakaluklok sa iyong korona at sa pamagitan ng Espiritu Santo na kasama sa amin. Sumayo lang ng kapurihan. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Amen. Maaari na po tayong maupo sa presensya po ng ating Diyos. So, glory to God. Sa panguna po ng lingkod po ng Diyos, Pastora Ichilda Edradan, ay bumabati po tayo na isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Isang kagalakan muli na maging kabahagi at kasangkaman po sa oras at araw na ito upang maging tagadala po tayo ng magandang balita po. Amen. Kaya sa mga nanonood po ng live video, mapalad po tayo na nasumpungan po natin ang ganitong uri po ng gawain. Kaya manatili po tayo sa panunood at pakikipag tayo sa gawain po ng ating Diyos naman. Kaya minsan po, maaari po bang ibigay po natin ang ating malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Lagi po nating aalalahanin at lagi po nating tawag po rito na sasariwain na ang araw ng linggo ay tinakda po ng Diyos para sa kanyang mga binanal, tinangi, tinalaga, iniligtas. At ang araw ng linggo ay ito yung araw na kung saan napaka-espesyal po sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Kaya yaman pong ito ay espesyal sa araw na ito. Itong araw na ito ay espesyal sa paningin po ng Diyos. Ibig nating mahal na Panginoon na wala po tayong sasayangin. Wala tayong aaksayahin na bawat mensahe at bawat salita po na mapapakinggan po natin. Dahil sa bawat linggo po ng pagkakatipon-tipon po natin, marami po tayong napapakinggan na mga mensahe, mga pangako po ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ibig at nais po ng Lord na sa bawat pagpapala ng kanyang mga salita ay hayaan po natin na matulungan natin ang ating mga sarili na malakaran po natin ito. Dahil ito po talaga yung tungkulin po ng salita po ng Diyos. Dalhin po tayo sa kaganapan at dalhin po tayo sa kasakdalan. Glory to God. So, sige po, alam ko po na ito yung araw na kung saan ang buong mundo at lalo na po ang bansang Pilipinas ay nagdiriwang po ng isang mahalagang okasyon po ngayong araw na ito. Sabi po ay araw ng mga ina. Amen? Kaya sa lahat ng mga nanay na narito at sa mga nanonood ng live, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Amen? Happy Mother's Day! Araw po ng mga magigiting na ina. Amen. So dahil po, special po ang araw na ito para sa ating mga magulang na naging
ilaw ng tahanan, ang Diyos po ay may mensahe po para sa mga babae po ng Diyos. Amen. So, dito po mapapakinggan po natin na kung gaano nga ba kahalaga po ang mga babae sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ba mga minamahal ko, mga iniibig ko, bakit nga ba sa salita po ng Diyos, mababasa po natin na naparito ang ilaw para magbigay ng liwanag sa kadiliman. At sabi naman sa mundo na ang nanay ang ilaw ng tahanan. So, alam niyo po ba mga minamahal ko, mga inibig ko, bakit naging ilaw ng tahanan ang mga nanay? Ano ang dahilan? At kung babasahin po natin yung salita po ng Diyos sa Book of Matthew chapter 2, sabi po rito sa 18, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. So, ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So dito po, sa pamagitan po ng isang matuwid na babae, sa kapanahunan na ito, na walang iba kundi si Maria, ay nagkaroon po ng tagapagligtas. Amen? Dahil siya po ay nasumpungan po ng Diyos na matuwid, siya po ang biniyayaan po ng ating mahal na Panginoon na maging sisidlan ng ilaw. Kaya bakit nasabi po na ang isang magulang, ang isang nanay, ang isang mga, sabi po rito, ina, ay tinawag na ilaw ng tahanan dahil bakit po? Siya po yung ginamit na sisidlan po ng Diyos para magkaroon ng ilaw ang sanlibutan. Kung yung nanay ay para lamang sa tahanan, pero ang Diyos po ay para po sa buong mundo. Yun po yung tawag po rito na kaganapan kung bakit ang Diyos ay tinuturing na liwanag po ang bawat kababaihan. Alam niyo po ba mga minamahal ko, mga inibig ko, may iba't ibang uri po na nanay na itinuturing po sa mundo ito. Una po ay meron po tayong nanay na maaari po natin ituring ay ang church, ang iglesia. Pangalawa naman po ay halimbawa nanay sa pananampalataya, spiritual mothers or fathers. At meron naman po tayong nanay at tatay po in flesh. Yung mga nanay at tatay natin na nagmamahalan, kaya tayo ang ibinunga. So mga minamahal ko, mga iniibig ko, katulad po ng pagpapahalaga po ng Diyos, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kay Maria, ay gusto rin po ng Lord turuan po tayo sa kasalukuyan na ito, na ang lahat po ng mga kababaihan ay minamahal po ng Diyos hanggang ngayon. At ang Diyos po ay nagbigay po ng isang malaki at mataas po na paggalang at pagrespeto po sa kanyang ina na kung saan naging kasangkapan po upang po siya ay mamulat sa mundong ito. Kailangan po nating maunawaan na ang Diyos po ay naghahanap ng mga totoong babae at lalaki na magiging katulad po ni Maria, na kung saan makikitaan po ng pamumuhay na punong-puno ng katuwiran, punong-puno po ng kabanalan, punong-puno po ng pag-ibig sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Bakit po? Dahil po
sa buhay po ni Maria na nasumpungan po ng ating Diyos na buhay, siya po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng source of salvations. Si Maria po yung naging dahilan kung bakit po nagkaroon po ng cleansing ang buong mundo. Si Maria po ang naging dahilan na kung bakit po tayong mga hiwalay sa Diyos ay nagkaroon din po ng connection muli po sa Diyos. Dahil bakit po? Dahil siya po ay totoong nagkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Siya po ay totoong nagkaroon ng banal na pag-ibig sa Diyos. At siya po ay totoo po na humiwalay sa kasalanan. Alam niyo po ba, yung mga tao ngayon ay gusto po ng Diyos na i-honor po ang kanilang mga magulang. Sila may buhay, sila may patay. Alam niyo po ba, katulad ng utos niya sa Ephesians chapter 6, nasabi po roon na, mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang pag-honor po natin sa ating mga magulang, especially po sa ating mga nanay, sa ating pong mga tatay, ito po'y nagbibigay kaluguran sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Bakit po? Kasi bakit po? Katulad po ni Jesus Christ, in-honor niya po si Maria kahit hanggang huling tibok po ng kanyang puso. In-honor niya yung babae na kung saan naging kasangkapan para siya magkaroon ng laman, magkaroon ng buto, magkaroon ng dugo, lahat magkaroon ng katawan. In-honor po ng Diyos si Maria dahil bakit po? Ito po ay naging dahilan o daan para po siya ay mabuhay sa mundong ito. Kaya alam niyo po ba, ako po'y naniniwala na ang Diyos po ay naghahanap ng mga bagong Maria ngayon. Amen. Katulad ni Maria na kung saan wala na pong ibang gagawin kundi ang maging matuwid po sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Bakit po? Dahil maaari rin po tayong magsilang ng matuwid na pamumuhay, matuwid na paglakad sa pananampalataya. Pwede po tayo magsilang ng matuwid na pagmamahal, matuwid po na paglakad po natin sa perfectong kalooban po ng ating Diyos na buhay. Kung si Maria nagsilang ng Jesus Christ to save the whole world, tayo namang mga kapalahunan na ito at tayo naman po ng mga kababaihan sa oras at araw, sa tinakdang panahon na ito sa kasalukuyan. Alam niyo po ba, maaari po tayo magsilang din ng katuwiran sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Hindi man literal, pero alam niyo po ba, spiritual lang hinahanap po sa atin ang ating Diyos na buhay. Kaya sabi po rito, tayo po mga itinakda ng Lord sa panahon na ito kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo iniligtas, at kung bakit sa bawat ginagawa po natin ay hindi po nawawala po yung mga spiritual mother po natin. Bakit po? Katulad po ng nanay po natin sa pananampalataya. Alam niyo po ba, kung walang Pastora Richilda Edradan na nag-alay ng kanyang buhay, walang maraming kaluluwa na isisilang. Walang mga outreach na isisilang. Tingnan niyo po, kung hindi siya naging matuwid, kung hindi siya naging ganap, kung hindi siya naging sakdal o nagpapakasakdal sa harapan po ng ating Diyos na buhay, at kung hindi rin siya sumunod katulad po ni Maria, sa tingin po ba natin maliligtas tayo? Sa tingin po ba natin magkakatipon-tipon tayo rito? Sa tingin po ba natin meron po tayong Lucena, Balaogan, Lipa, Salong, Batangas? Tingnan niyo po, kung wala pong isang Pastora Richilda Edradan na naging matuwid sa harapan po ng ating Diyos na buhay, sa tingin po ba natin may Victorious Miracle Jesus Ministry? Diba po? So napakapalad po natin na tayo po ay biniyayaan po ng Lord ng isang spiritual mother na kailangan po natin i-honor. Katulad po ng ginawa po ni Jesus Christ sa Book of John. Kung mababasa po natin dito, habang siya po ay nakapako po sa krus ng Kalbaryo at naghihintay po ng itinakdang araw, oras upang malagutan po siya ng hininga. Alam niyo po ba, ito po yung bilin po ng Diyos sa kanyang mga apostol. Sabi niya rito,
sa Juan chapter 19. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So dito po, bakit po, mababasa po natin, si Jesus Christ, hindi siya nag-a-address po kay Maria as a mother. Diba po? Wala po siyang tinawag, hindi niya po tinawag si Maria na ina. So, in-address niya po ito bilang isang ginang o isang woman. Alam niyo po ba, sa Greek word po, ang salita pong ginang o woman po, ito po ay nag-a-address ng isa pong mataas po na pagrespeto. Amen. Ito po yung kahulugan po ng panahon po nila. Ang ginang po ay nag-a-address po ng isang napakataas na pag-respect. Ito yung nasabi nga po nito na kung saan binibigyan po ng malaking paggalang ang mga kababaihan na kung saan matuwid po sa harapan po ng Diyos. At isa po si Maria sa in-address ng Diyos na woman na kung saan ang Diyos mismo nire-respeto si Maria. So dito rin po, sa kapanahunan po natin, gusto din po ng Lord na i-address po natin yung woman of God na walang iba, ang nanay po natin sa pananampalataya na kung saan mabigyan po natin ng isang malaki at mataas din na paggalang at pagrespeto. Bakit po? Hindi dahil po sa kailangan niya, kundi dahil po sinabi po ng Diyos sa Ephesians na sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alam niyo po ba kung kayo po naniniwala na ang mga magulang po natin spiritual, sila po yung mga nag-aalay po ng buhay kung saan tayo po ay inaalagaan through prayer, inaalagaan tayo sa pag-aayuno. Ito po yung mga magulang na kung saan inaalagaan po tayo na bahagian ng mga salita po ng ating Diyos na God. Alam niyo po ba, ang mga babae, napakaraming sabi po ito, ugali na kung saan makikita po natin sa Bible. Katulad na lamang po ni Deborah na kung saan siya po ay punong-puno po ng katapangan. Alam niyo po ba mga babae po ng Diyos, ng mga naririto at sa nanonood po ng live na ito, huwag po natin mamalitin po yung mga sarili po natin. Huwag po natin iisipin na kayo ay ilaw lamang po ng tahanan. Huwag niyo po iisipin na kayo ay para lamang sa pag-aalaga ng bata, sa paglalaba, hindi lamang po kayo para sa pag-aalaga sa inyong mga asawa, sa inyong mga pamilya. Kayo po ay tinalaga po ng Diyos bilang isang matapang na babae niya na kung saan naglilingkod po sa Kanya. At ang Diyos po ay inuunod po ang inyong mga buhay dahil bakit po? Katulad ng kanyang lingkod na si Deborah, alam niyo po ba, siya po ay inunod po ng Diyos kasi bakit po? Dahil ipinaglalaban niya po ang Diyos. Alam niyo po ba yung mga Israelites na mga panahon po ng Judge, sa chapter 4 po, dito po ay, sila po ay may isang tawag po rito na may labanan na magaganap. Pero dahil po ang mga Israelita po noon, mga kalalakihan po noon, duwag. Naduduwag po sila na matalo po sila. Kasi bakit po? Dahil hindi po sila sinasamahan ng Diyos. Asan yung pagsama ng Diyos? Nandun sa babae. At sinong babae? Na kay Deborah. Alam niyo po ba, sabi ng mga kalalakihan, mga magdirigma, mga Israelita, sabi, Deborah, hindi kami makikipagsagupaan at hindi kami makikipagbakbakan, makikipaglabanan kung wala ka. Bakit? Dahil babae si Deborah? Hindi, dahil babae po siya ng Diyos. Kaya kayong mga babae ng Diyos, isipin nyo na lagi na hindi kayo simpleng babae, hindi lang kayo may bahay, hindi lang kayo anak, kundi sumasa inyo ang Diyos. Amen? Kaya ang Diyos po ay nagbibigay po ng isang malaking pagmamahal po sa inyo. Lalo na po kayong mga nanay na kung saan nagbigay ng buhay para sa pamilya niyo. Alam niyo po ba, huwag niyo pong kakalimutan na magkapamilya man kayo, magkaanak man kayo, huwag niyo pong kakalimutan ang Diyos. Lagi niyong iisipin na kasama niyo siya. Lagi niyong iisipin na ibinigay yan sa inyo ng Diyos para i-ministry mo. Diba?
Yung pamilya natin, ministry din po natin yan. Kaya mga nanay, ano yung ministry niyo sa inyong mga anak? Sabi doon, dalhin ninyo sa Diyos ang inyong mga anak. At sabi naman ni Apostle Pablo, di ba po, ang inyong mga asawa, dalhin niyo rin po sa church upang pareho po tayo lumago. Kung hindi man sila lubusang nakakakilala o naglilingkod sa harapan po ng Diyos, dahil katulad po kayo ni Deborah na kung saan sinasamahan po ng Diyos, alam niyo po ba, lahat susunod po sa inyo. At yung katapangan na po yung hinahanap po ng Lord sa atin. Katulad po ni Maria na wala pong ibang ginawa kundi manalangin, alam niyo po ba, lagi niyo rin pong isipin na isinilit din po yan ng Diyos sa inyo. Mga babae ng Diyos. Tinawag din po kayo ng Lord sa larangan ng pananalangin. Tinawag din po kayo ng Lord sa larangan po ng pag-aayuno. Alam niyo po ba, katulad po ng babae ng Diyos na si Hana, wala po siyang ibang ginawa sa templo ng Diyos kundi manalangin at mag-ayuno hanggang sa bumalik po ang Mesaya. Sabi niya, wala akong ibang nais at ibig kundi manatili sa presensya ng Diyos at hintayin ang Mesaya. Kaya kayo po, alam niyo po ba, ang Diyos ay nagdedemand na habang pong nadadagdagan po yung ating mga edad, nadadagdagan po ang ating mga panahon at araw, maglaan po talaga tayo katulad ng nilalaan po ni Hana ng araw po niya, wala po siyang ibang ginawa kundi manalangin sa templo po ng ating Diyos na buhay. Kaya alam niyo po ba mga minamahal ko, mga iniibig ko, makikita po natin na yung mga tao po ngayon ay naghahanda. Marami na po ako nakikita na marami na pong bumabati ng Happy Mother's Day, marami na po tayong nakikita na nagbibigay ng mga gifts para po sa kanilang mga minamahal na magulang, mga lola, at kanilang mga parents. Alam niyo po ba mga minamahal ko, maganda po yun. Pero alam niyo po ba kung ano po yung mas maganda na makita po? Kung yung mga mananampalataya sa loob ng iglesia ay higit pa dun yung ginagawa para sa mga spiritual mothers nila. Diba po? Kasi bakit? Kung sila natuto na i-honor yung kanilang mga parents, kailangan tayo rin po na nasa loob po nito. May mga magulang po tayo. So, kailangan po natin, asan man sila, alalahanin pa rin natin na dahil sa Kanya, narito tayo. Na dahil sa ating mga ina, nabuo tayo. At dahil sa sakripisyo po nila, naririto po tayo. Katulad po ng ginawa po ni Jesus Christ, yung pag-honor niya po hanggang kamatayan. At hindi niya po kinalimutan yung naging kasangkapan para po siya ay isilap po sa mundong ito. Kaya dito po, kailangan po nating maunawaan, na kailangan po nating maintindihan na ang mga babahay po ng Diyos ay espesyal po sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil nung si Jesus Christ po ay namatay at muli po nabuhay, wala po siyang ibang pinahintulutan na magpahayag na buhay siya, kundi mga babae. Tingnan niyo po. Nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo, inihabilin niya po si Maria, na kanyang ina. At nang siya po ay muling nabuhay, babae rin po yung pinahintulutan niya na magpahayag na siya po ay buhay. So, gaano kakahalaga sa harapan po ng Diyos, mga babae po na? Napakalaki po ng bahagi po natin sa harapan po ng Diyos. Napakalaki po ng parte po ninyo sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil kayo po yung naging dahilan para po may pahayag yung katotohanan. Kaya kailangan wag po tayong papayag na tayo po mga kababaihan sa kapanahonan na ito ay mananahimik na. Hindi pwede. Kailangan po maging katulad tayo
nung mga babae po ng Diyos, si Maria Magdalene, si Maria na asawa ni Cleopas. Alam niyo po ba yung ginawa po nila? Nagpahayag po sila na buhay po ang Diyos. So yung mga kababaihan po nung panahon na yun, ang ginagawa po nila, i-preach po yung truth. So kayo rin po, alam niyo po ba, maaari niyo pong i-preach yung truth. Dahil bakit po pinagkatiwalahan po kayo ng Diyos? Hindi lamang po yung early mga babae, kundi ngayon din pong end time. Diba? Yung early church, marami mga women of God na kung saan pinagkatiwalaan ng Diyos to preach the truth. Ngayon din po, this end time, ang Diyos po ay nagtitiwala rin po sa inyo na ibabahagi po natin yung katotohanan. Alam niyo po ba, matapang po tayo katulad po ni Deborah na kung saan kailangan natin ipaalala sa sarili natin na babae ka ng Diyos, matapang ka, hindi ka mahina, ang Diyos ay sumasa iyo, magalak ka, gumawa ka, ipahayag mo ang katotohanan kasi bakit hindi ka nag-iisa? May kasama ka, pinili ka ng Diyos, itinangi ka ng Diyos, pinalaga ka ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kailangan po natin maunawaan at kailangan po tayong humakbang at kailangan po nating unawain na kung saan tayo po ay may gampanin sa iglesia. Tayo po ay may kailangang gawin. Tayo po ay may kailangang gampanan bilang mga babae po ng Diyos. Alam niyo po ba mga minamahal ko, mga iniibig ko, kayo po ay napaka-special po sa harapan po ng ating Diyos na buhay. At ang mata po at ang paningin po ng ating mahal na Panginoon ay hindi po nawawala sa inyo. Bakit po? Kahit siya po ay nanalangin, nag-ayuno, at kahit siya po ay naglilingkod po sa buong Jerusalem, Judea, Samaria. Habang siya po ay naglilingkod sa buong mundo, alam niyo po ba, ang Diyos palagi po naghahanap po ng mga babae kahit saan po siya nagpupunta. Marami siyang pinapalaya, marami po siyang pinapagaling, marami po siyang pinapatawad. Kilala naman po natin si Maria Magdalena na kung saan pinagaling ng Diyos at pinatawad sa kasalanan. Kilala naman po natin si Susana, si Juana, na kung saan may mga sakit at karamdaman na pinakagaling po ng ating Diyos. Kung babasahin po natin yung Book of Lucas, itong mga babae na po ito, simula po nung sila'y makaranas po sa Diyos, hindi na po sila humiwalay sa Diyos. At gusto ng Lord na maunawaan po natin, kung tayo po ay lubusang nakakakilala sa Diyos, huwag po tayong hihiwalay sa Kanya. At pag sinabi natin hindi tayo hihiwalay po sa Kanya, ibig sabihin yung puso mo, yung isip mo, yung lakas mo, yung kaluluwa mo, ay itinatalaga natin sa Kanya. Ibig sabihin, ibinagkakatiwala po natin sa Kanya. Ibig sabihin, ibinibigay po natin yung kabuuan ng buhay po natin sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Dahil ganun po yung ginawa po ng mga babae po ito na kung saan matapos po silang iligtas at pagalangin po ng Diyos, ibinigay po nila ang lahat ng kung anong meron po sila sa harapan po ng Diyos. At in-honor po ito ng Diyos. Dahil kung hindi ito in-honor po ng Diyos, hindi sila yung gagamitin po ng Diyos para ipagpahayag yung katotohanan na ang Misaya ay buhay at ang Misaya ay nagligtas ng napakaraming buhay at kaluluwa. Amen. Glory to God. Sige po, langsung po natin palakpak po natin para sa Panginoon. Kaya alam niyo po ba mga babae ng Diyos, hindi kayo mahina. Amen. Hindi kayo nag-iisa. Punong-punong kayo ng karunungan, punong-punong kayo ng katapangan. Kung babasahin lamang po natin ang aklat po ng Esther, alam niyo po ba si Esther? Siya po yung isang babae na kung saan pilit na gustong patayin, ngunit dahil po ang Diyos ay sumasa kanya, anong ginawa niya? Nanalangin at nag-ayuno. At ito ang naging dahilan upang maligtas ang mga Hudyo. Tingnan niyo po. At kung tayo po ay
mananalangin at mag-aayuno, marami pong maliligtas po sa inyo. Hindi dahil sa may anak ka na, hindi dahil sa may pamilya ka na, hindi ka na pwedeng manalangin at mag-ayuno. Huwag kang papayag na yan ang maging dahilan para hindi ka makapagligtas ng maraming kaluluwa. Pananagutan natin yan sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Hindi dapat maging dahilan ng ating pamilya, ang ating asawa, ang ating anak, ang ating trabaho, anumang bagay na meron tayo upang hindi natin magampanan at malakaran yung perfectong kalooban po ng ating Diyos na buhay. Kaya kailangan ng mga lalaki ay ginagabayan ng kanilang mga asawa. Tingnan niyo po, kailangan nilang maunawaan ang mga babae ay hindi tinawag ng Diyos para maging alipin nila. Amen? Na hindi tinawag para maging katulong. Hindi tinawag para maging tagalaba, tagaalaga lamang ng bata. Mga kalalakihan, ang mga babaeng ito ay tinawag ng Diyos, ibinigay sa inyo ng Diyos. Bakit? Kinuha ito sa tadyang nyo. Para bigyan kayo ng katuwang. Para bigyan kayo ng kabalikat sa ministeryo po ng ating Diyos. Kaya kailangan nyo pong maunawaan na ang mga asawa nyo ay babae yan ng Diyos. Minamahal yan ng Diyos. Itinuring na liwanag yan ng tahanan na kailangan po nating i-honor. Kasi sabi po sa Book of Exodus na kung saan makikita po natin, kasama rin po ito sa commandments, na once na in-honor po natin ang ating mga magulang o ang inyong mga asawang babae, sabi po rito, ano po yung kakambal nun? Blessing. Amen. So yung eternal blessing ay mararanasan natin generation by generation. At kung i-dishonor natin sila, ano yung pinasabi doon sa last verse na curse, ibig sabihin may sumpa. So ibig sabihin, ang Diyos po ay nagsasabi rito na kung saan ang pagsunod po natin ay nagdadala ng biyaya at pagpapala. At ang pag-honor po natin sa mga magulang po natin ay nagdadala ng biyaya. Ng blessing generation by generation. Ganun po ng Diyos ino-honor yung mga magulang, yung mga lalaki at yung mga babae na kung saan pinagkalooban at pinagkatiwalaan na magkaroon po ng isang pamilya. Kaya alam niyo po ba mga babae po ng Diyos, kailangan po natin maunawaan na dito rin po sa kapanahunan natin ito, meron pa tayong nanay. Ito pong church. Itong church na ito na kung saan naging kanlungan po natin, itong church na ito, itong building na ito na kung saan itinuring po ng Diyos na isang nanay na kung saan babalikan niya. Kaya nga sabi, ito'y isang bride at siya ang bridegroom. At yung nasa loob ng church na ito, yung po yung babalikan at pakakasalan po ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin manatili sa iglesyang ito katulad na lamang po ng ginawa po ni Noah. Alam niyo po ba yung ginawa niya? Inakay niya ang lahat ng aral, nagturo, ultimo mga hayop pinasok niya sa daong. Kasi bakit po? Dahil nandun yung kaligtasan. Andun po yung magsasalba po sa kanila. At dito sa end time generation po natin, isa ang Victorious Miracle Jesus Ministry, isa sa mga daong na kailangan nating panatilihan. Kasi bakit po? Isa ito sa babalikan po ng ating mahal na Panginoon. Isa ito sa pakakasalan po ng ating Diyos na buhay. At isa ito sa ino-honor po ng Lord na kung saan haharap po sa kanyang pagbabalik. Kaya kailangan po, kung i-honor po natin, mananatili po tayo rito. Magpapasakop tayo, yung bawat programa, susundin po natin, gagawin po natin ng bukal sa ating mga kalooban, yung lahat ng bagay, ang lahat ng mga ipinagkatiwala po ng Lord sa atin po, sa iglesia po ito. Amen. Amen po. Amen. Kaya alam niyo po ba mga babae po ng Diyos, ilaw po kayo sa lahat ng mga nadidiliman. Dahil bakit po? Katulad po ni Maria, dahil nagsilang siya ng isang ilaw, itinuring siyang ilaw. At kayo rin po, itinuturing din po kayong ilaw po ng Diyos sa kapanahunan na ito. Kayo yung mga itinakda niyang mga babae na kung saan mananalangin at mag-aalino. Kayo yung mga itinakda po ng Diyos na kung saan magbibigay ng buhay
magbibigay ng malaking antas na pagsunod sa kanyang harapan. At kailangan po nating maunawaan na kayo po mga babae ng Diyos ay magkaroon na po ng isang malaking pag-ibig po sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Ibig sabihin po na magtatalaga po tayo ng oras, ng panahon po. Hindi tayo tinawag na babae ng Diyos para magpaganda lang, gawin yung mga gusto natin. Alam niyo po ba, tinawag tayo ng Lord para pagandahin yung ating mga sarili sa harapan niya. Maging maganda yung ugali natin, maging maganda po yung paglilingkod po natin sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Kasi sabi po dito sa Proverbs chapter 31 verse 26, meron po dito isang kwento po. Sabi po dito. Isang kwento. Sabi po rito. Sa aklat ng Proverbs. Ang huwarang may bahay. Verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana, tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Sabi po rito, mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang nahihipok ay papatanim ng ubas, gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulit at mumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalalang dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makapal na sapin sa higaan at damit ng pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. So dito po, sabi po ni Lemuel na kung saan ang huwarang may bahay. Ito po ay isang kawikaan na sinulat niya na kung saan base po sa kanyang experience o base po sa kanyang karanasan. Sabi niya, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So, ibig sabihin, ang isang makadiyos na babae po ay hindi po basta-basta nasusuntungan. Kasi bakit po, nung kapanahonan po ng early church, alam niyo po ba, marami po mga kababaihan na kung saan nagbebenta ng aliw, mga kababaihan na kung saan sumusuway po sa kanilang mga asawa, marami po mga kababaihan na kung saan ay inaagaw po ng mga iba't ibang lahi. So, iilan-ilan lamang po yung nasusumpungan pong matuwid po sa kapanahunan na ito. Kaya napakapalad po natin kung tayo po sa kapanahunan na ito ay hahayaan po natin maging matuwid po tayo sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Hayaan po natin na masunod po natin yung perpektong kalooban po ng Diyos para po sa ating mga buhay. Sabi po rito, upang magpakinabangan po ng Diyos yung buhay po natin mga babae habang narito po tayo sa lupa. Hindi man tayo mga babae, kahit kayo pong mga lalaki, hayaan po natin na kayo po ay maging, sabi po rito, maging maayos at ganap sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Maging ulira po tayo o huwarang mga ina o tatay. Maging huwarang po tayo sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Dahil bakit po? Sabi po rito ay
Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Itong church po natin, wala po itong ibang ginagawa, kundi ganapin yung perfectong kalooban po ng ating Diyos na Lord. Ano po yung kabutihang ginagawa nito? Araw-araw po, nagbibigay ng tracts. Araw-araw po, nagliligtas po ng maraming buhay at kaluluwa. Araw-araw po, sumisigaw sa bawat kalye, sa bawat kalsada, sa bawat street. Alam niyo po ba mga minamahal ko, mga iniibig ko, itong church na ito ay ipinagkatiwala po sa atin po ng Diyos. Kaya napakapalad po natin na kung saan ang church na ito ay katulad po ng binabanggit po rito sa kawikaan po ni Lemuel na kung saan gumagawa po ng mabuti at halos wala na pong pahinga. Tingnan niyo po kasi bakit po ito pong church na ito ay pinuno po ng Diyos ng pag-ibig sa maraming buhay at kaluluwa. At yung mga ipinasok niya rito na mga manggagawa ay wala rin tigil sa pananalangin at pag-aayuno. Yung pananalangin at pag-aayuno nga po natin, tuloy-tuloy po yan buong isang taon. Tingnan niyo po. Napakapalad po natin dahil ang Diyos po ay nagtiwala at pinagkatiwalaan po tayo ng babae na kung saan ipaglalaban po yung ating pananampalataya sa larangan po ng pananalangin at ng pag-aayuno. Kaya kailangan po nating maunawaan na tayo po ay napakahalaga sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Kaya kayo po mga nanay, kailangan wag lamang po nating isipin na kumita, mag-alaga, maglaba, wag niyo lamang po isipin na magtrabaho. Isipin niyo rin po yung isang katungkulan niyo po sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Isipin niyo po na hindi lang po kayo tinawag na nanay para sa inyong mga asawa, para sa inyong mga anak. Kayo po ay nanay na kung saan tinawag na babae po ng Diyos na merong katungkulan sa harapan niya. May tungkulin po kayong magligtas ng kaluluwa. May tungkulin po kayong manalangin at mag-ayuno. May tungkulin kayong magpasakop sa inyong mga asawa. May tungkulin kayong i-preach ang truth o ang katotohanan. May tungkulin kayo, katulad ng ginawa ng tungkulin ni Susana, ni Juana, ni Maria, na sa pamagitan ng kanilang mga sariling pananalapi ay tinugunan nila ang pangangailangan ni Jesus Christ. Marami po tayong tungkulin. May tungkulin po tayo na kung saan sa bawat ministeryo, ang mga alagad po ng Lord, nung sila po ay nagmi-mission, alam niyo po ba, kung nung sila po ay nagliligtas ng maraming buhay at kaluluwa, sila po yung naghahain ng mga pagkain, ng mga kakainin, ng mga tutulugan po ng mga lingkod po ng Diyos. May tungkulin po tayo na kung saan gampanan yung mga gampanin na iniwan ng Diyos noon na kailangan natin magampanan sa kasalukuyan. Dahil hindi pwede na noon lamang yung may Maria, may Susana, may Juana. Dapat ngayon din may Esther, may Deborah, may Maria, at may Susana din, na kung saan ipaglalaban siya, na kung saan mananalangin at mag-aayuno, na kung saan magiging katulad ni Ana na nagiging matuwid sa harapan ng Lord. Tungkulin mo babae ng Diyos na maging matuwid sa harapan niya. Tungkulin mo babae ng Diyos na magkaroon ng mataas na antas na pananampalataya. Tungkulin mo sa harapan ng Diyos na paglingkuran siya. At tungkulin mo babae ng Diyos na kung saan sustentuhan yung pangangailangan ng iglesia ng Diyos. Bakit po? Ito po'y biblical, sabi po dito sa Book of Lucas, na matapos silang iligtas, palayain at pagalingin si Maria sa 7 demonyo na kung saan umaalipin sa kanya, ang ginawa niya, ang lahat ng ari-arian niya ay ibinigay kay Jesus Christ para sa pagmiministeryo. Kaya kung anong meron ka, kung ano po yung nasa sayo, ibigay mo sa Diyos at sa gawain po ng Diyos. Dahil babae ka ng Diyos na kung saan ang kayamanan mo ay sundin ang perpektong kalooban niya. Hindi ka tinawag ng Lord para maging malungkot at maging mahina sa mundong ito. Hindi ka tinawag ng Lord para maging alipin ng mundo, kundi tinawag ka para maging alipin niya. Maging katuwang at kabalikat sa ministeryo niya. Meron po kayong malaking gampani. Meron po kayong malaking tungkulin sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Kailangan magsilang tayo ng mabubuting gawa. Kailangan magsilang tayo ng mabubuting pananampalataya. Kailangan magsilang kayo ng mabubuting pagsunod. Kailangan magsilang tayo ng mabubuting katangian na nagmula po sa ating mahal na Panginoon. Kailangan magsilang po tayo ng isang malaki pong paggalang at pagrespeto
harapan po ng ating Diyos po. Amen. Alalahanin po natin na ang Diyos po ay lagi pong nakatingin sa bawat individual po sa atin. Kaya alam niyo po ba, kailangan po nating maunawaan, kailangan po nating maintindihan na yung tungkulin po natin ay wala pong end of contract. Hanggang po yan sa pagbabalik po ng Diyos o hanggang sa huling tibok po ng ating puso. Kung tayo may mawala sa mundong ito, o bumalik po ang Diyos. Kailangan madatnan niya po tayo na namuhay alinsunod sa perpektong kalooban po ng ating Diyos na buhay. Kailangan po nating maunawaan, kailangan po na magkaroon po tayo ng malaking understanding na ang Diyos ay naghahanap ng mga babae at mga lalaki na kung saan totoong maglilingkod sa Kanya. Ang Diyos ay naghahanap ng isang babae at lalaki na totoong mananampalataya, totoong sasambahin siya, at totoong magbibigay ng buhay, ng panahon, ng lakas, ng puso at isip po para po sa Kanya. Kaya kailangan po, kung ikaw may lalaki, yung asawa mo hindi ganoon kabron sa pananampalataya, dalhin mo siya sa Diyos. At kung ikaw may babae, kung asawa mo hindi ganoon kataas yung pananampalataya, dalhin mo siya sa Diyos. Katulad ng sinasabi po ni Apostle Pablo. Dahil kayo po ay magkatuwang at magkabalikan. Si Eva ibinigay kay Adan hindi dahil sa kailangan. Ibinigay siya dahil sa gusto po ng Diyos. So kaya ako nga nalulungkot ako kapag marami akong nakikita ng mga babae na minamaltrato, iniiwanan, pinagpapalit sa iba, binubugbog, pinapatay. Tingnan niyo po, dahil bakit po hiwalay sila sa Diyos. Pero napakapalad po natin kung tayo po isa sa tinuring po ng Lord na matuwid po sa Kanya. Walang anumang makakapanakit po sa iba. Walang sino man ang maaaring magmaltrato sa inyo. Walang sino man ang maaaring umalitin po sa inyo dahil hawak kayo ng Diyos. Teritoryo kayo ng Diyos. At ang Diyos ay sumasama. Kaya kahit anumang plano, panukala po ng Diablo, ng mga demonyo, para sirain ka, wasakin ka, panghinain ka, alisin ka sa larangan ng paglilingkod at pananampalataya, wala pong magagawa ang kanyang mga panukala. Dahil bakit po? Dahil babae ka ng Diyos. Kaya kailangan lagi mong ipapaalala sa iyong sarili na ikaw ay tinawag ng Diyos para sa Kanya. Ikaw ay tinawag ng Diyos dahil nakatalaga ka para sa Kanya. Ikaw ay tinawag ng Diyos dahil meron siyang tungkulin at layunin sa buhay mo. Tinawag at pinili ka ng Diyos dahil ang layunin ng Diyos ay gamitin ka para sa Kanyang ministry. Kaya kailangan ng mga babae ng Diyos ay hindi nananahimik lang. Hindi nasa loob ng tahanan lang. Hindi abala sa pagtatrabaho lang. Hindi abala sa asawa at anak. Kundi dapat abala rin po tayo sa Diyos. Abala sa ubasan ng Diyos. Abala sa pagtupad sa perpektong kalooban ng Diyos. Abala na alalahanin ng mga pangako ng Diyos. Abala sa pagliligtas ng maraming buhay at kaluluwa. Kailangan abala po tayo na i-provide, tulungan yung gawain po ng Diyos. Dahil yun po yung tungkulin po natin mga babae po ng Diyos na kung saan tulungan ang gawain po ng Diyos bilang katuwang at kabalikan sa kanyang ministeryo, sa kanyang iglesia. Amen? Glory to God. So, ito po yung gusto po ng Lord sa umagang ito. Na kailangan po nating maunawaan na huwag nating mamalitin yung mga sarili po natin. Kailangan huwag din po nating hayaan na tayo po ay makulong sa kung anumang bagay na ito lang yung kakayanan natin, ito lang ako, ito lang yung magagawa ko. Huwag na natin papayagan na kulungin yung sarili natin na sa bawat kasilungalingan ng Diablo na binibigyan niya tayo ng limitasyon. Huwag mong lilimitahan ang sarili mo dahil ang Diyos na sumasayo ay walang limitasyon. Amen? Walang limitasyon ang Diyos na sumasayo. Ang Diyos na tinanggap mo ay matapang. Ang Diyos na tinanggap mo ay puno-puno ng tagumpay. Ang Diyos na tinanggap mo ay puno-puno ng katuwiran, kasakdalan, kaganapan. Ang Diyos na tinanggap mo
ay puno-puno ng katuwiran. Matuwid. Siya'y marangal. At kung ang Diyos na yun ay naniniwala kang sumasayo, yun po yung magiging buhay po. At magiging bunga ng paglilingkod po natin ay katulad ng paglilingkod po ni Jesus Christ na sumasayo po. Kaya mga minamahal ko, mga iniibig ko, wala naman po ibang napakahaba pang mensahe sa oras at araw na ito. Kundi ipaalala po sa atin po ng Diyos na tayo po mga babae, lalo na po kayong mga nanay, mahalaga po kayo sa harapan po ng Diyos. Amen. Hindi po kayo tinawag lang para sa tahanan, kundi tinawag kayo para sa buong sanlibutan. Amen. Tinawag tayo para maging ilaw din ng buong sanlibutan. Maraming niliwanagan, marami po tayong bubuksan na kung saan na mga tahanan na nadidinig. Kaya kailangan huwag tayo mananatili sa isang lugar lang. Kailangan natin ilantad yung pagiging ilaw po natin. Amen. Amen. Kaya alam ko po na marami po yung mga nanay sinasakripisyo dyan, mga puyat, lahat, ang dami niyo pong mga sinasakripisyo. Alam niyo po ba, ino-honor po yan ng Diyos. Sa harapan at sa mata po ng Diyos, isa po yan sa malaki po sa kagalakan ng Diyos, lalo ako kayo po ay naglilingkod sa harapan niya. Kaya sige po tayo po yung manalangin. Father God, maraming salamat po sa oras at araw na ito. Ito'y tinakda mo, ito'y nilaan mo. Maraming salamat po, Panginoon, na kung saan patuloy mong pinapaalala na huwag naming lilimitahan ang aming pagkatawag bilang mga babae, O Diyos. Kami iyong nilaan, kami iyong tinakda, at kami, O Diyos, ay may malaking katungkulan sa gawain at ministeryo mo. Walang iba kundi sundin ang perfectong kalooban mo. I-finance ang ministry mo katulad ng ginawa ni Maria, ni Susana, at ni Juana, O God. At wala kaming ibang tungkulin bilang mga babae mo, O Diyos, sa kapanahonan na ito, kundi manalangin katulad ng pananalangin ni Ana. Pag-aayuno katulad ng ginawa ni Esther. Maraming salamat po, O Diyos, sa katapatan mo, sa kabutihan mo. Maraming salamat na ikaw ang dakilang Diyos na palaging narito upang ipaunawa sa amin ang perfectong kalooban mo. Father God, i-bless mo mga kananayan na ito. I-bless mo po, O Diyos, hallelujah, ang lahat ng mga magulang sa Iglesia ng Victorious Miracle Jesus Ministry. Maraming salamat po sa mga salita mo. Selwa mo po ang bawat mensahe. Selwa mo ang bawat salita. At selwa mo ang bawat pinangyari mo sa oras at araw ito. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Para po, laban ito po, Jesus. Ayan, praise the Lord Jesus. Yes, Lord. Lord, hallelujah. Ang pagkabuti ng Diyos sa aming buhay. Patuloy sa Panginoon. Patuloy sa God, hallelujah. Ang pinagawa mo sa aming Panginoon, pagmamahal ng hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay namin. Sa Panginoon, sa oras ng Diyos, hallelujah. Ito mo pa rin ang God, hallelujah. Sabi ang Diyos sa bawat Yes, hallelujah. Hindi nga, Panginoon, ikaw, hindi na nagmamahal sa amin. Yes, Lord. Pag-ibig Diyos, hindi na Panginoon tagapagligtas. Yes, Jesus. Hallelujah. At Panginoon, sa buong mundo, darating mo ka, hallelujah. Patuloy ingatan ang bawat isa. Sa iyo na mo, na walang makapanalihan ng mga buhay ng bawat isa sa hallelujah. Tuloy ka ang tunay pa ng mga sentro, O Diyos, na may buong lugar. Patuloy, Panginoon, lugar na pagmahal sa mga na mamunang lugar, hallelujah. Sa araw po, hallelujah. Lubos ko ng papasalamat ko sa Diyos. Sa isang pagkiyaya ni pinagkagawin mo. Sa lahat ng Panginoon na katagumpayan sa lahat ng kapagsimpag ako. Yes, Lord. Sa mga ugat, sa lahat ng sa Yes, mahal. Sa hallelujah. Sa iyo lang ang po Diyos, pinataas, pinakamas. Sa patuloy sa salamat ng Diyos. Sa pangalan ng Diyos.